Hello. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Welcome to Jesus is our Shelter Church. I would like to welcome yung po mga first time na napadako sa ating sambahan. First, in my eyes, si Sister Ellen Morales ng Taal. Welcome kapatid, kayo po. Nasa second to the last row. And then, Brother Edward Santos ng Baliwag. Ayun. Welcome po, mga kapatid. Thank you for coming. Ayan. Dalangin po namin sa Panginoon na pagpalain po tayo ng Panginoon through the Word of God. So, for today, hindi na po ako masyadong pagkatatagal dahil late na po tayo nag-start. Another privilege po na tayo ay makaupo under the ministry of this man of God. Lagi po siya nagpapasalamat sa atin every time na nag-minister siya kasi sabi niya, we are His family. And I would like to take this opportunity to thank Him kasi po talagang bawat favor na hiningi po natin sa Kanya ay pinauunlakan niya. Like this coming days, mag-minister po siya sa wedding ng isa sa ating kapatiran. So, thank you so much. Thank you so much po na pinadala siya muli ng ating Panginoon to give us His Word. It might be encouragement, it might be challenging, correction, whatever it is. We know from the heart, it is from the Spirit of the living God. So mga kapatid, let us all welcome the pastor of Santa Maria Victory Branch, our friend, our family, Pastor Red Conda. Maraming salamat po, Pastor Joy. Indeed, it's really a privilege to speak in front of you. Maraming pong salamat ulit, and sa leadership ng GIOS, salamat sa walang sawang pag-iimbita sa akin. And it's really my privilege and honor po na makapag-encourage not just the leaders but the whole congregation. Thank you, Pastor Joy, for your leadership sa GIOS Church. And naniniwala po ako na may gagawin si God sa buhay ng bawat isa ngayong araw. Naniniwala po ba kayo? Yan. Pwede ba pakitapik lang yung balikat ng katabi mo? Pakisabi sa kanya, bawal matulog. Bawal tumura. Yan. Okay, so kung hindi may kalalagyan ka. Yan. Ang business mo namin na maliit sa Malolos ay funeraria. Okay, joke lang po yan. So ngayon, my topic for today, our preaching or the word today is about Jesus calmed the storm. I was asking God for a direction, and I believe dito ako dinala ni God dito sa series na ito or dito sa kwentong ito about Matthew 14:22 to 2:33. And it is the time when Jesus calms the storm. Naunahan ko na po kayo. Marami sa inyo rito, ilang beses yun ang narinig to, nabasa nyo na, but my prayer right now ay magkaroon ko ng ibang ibig sabihin, magkaroon ko ito ng ibang rema or direction, rebuke man yan, sabi nga po ni Pastora Joy, and whatever the reminders ni God sa inyo rito. Ulitin ko lang, hindi ko inaral ang buhay ninyo, pero kung feeling ninyo, pinaririgan ko kayo, kayo talaga yun. It's the Holy Spirit speaking in your life or in your lives. So ito po yung story about Jesus calming the storm, and you've heard this many times. Ilang beses itong nabasa, pero nagtiwala ako na baka may ibang revelation si God ngayon. Okay lang po ba yun? Pwede po bang maimbitahan ng iba, everyone to stand up in reverence of God's Word as we read the Word of God in Matthew 14:22-23. It says there, immediately He made the disciples get into the boat and go before Him to the other side, while He dismissed the crowds. And after He had dismissed the crowds, He went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves from the wind against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is
I do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. In verse 31, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, Truly you are the Son of God. Can I just invite everyone to close your eyes and bow their heads? Lord, we thank you this morning. Thank you for the lives of all these people, Lord. As we start our preaching, Lord, I pray that you will break our hearts, that we will experience you, God. Break our hearts so that we will see your glory, we will see your purpose, we will see your direction. I pray that, God, that you will become personal. Lord, we thank you. Reveal to us your plans, your direction. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you can now sit down. Yan. Okay, pakitapin niyo ulit yung katabi mo habang umupo ka. Pakisabi sa kanya, mas maganda ka ngayon kaysa kahapon. So, sa kabila, magpaganda ka ng paganda. Sino sa inyo dito you're seated beside a person na paganda ng paganda talaga? Yung kung ano ang dilim sa labas, kadala nung nakarangli ko, yun naman nagliliwanag yung katabi mo. Yan. Okay? So, alam ko, meron po ba ritong binaha? Anyone here binaha kayo, naapektuhan kayo? Meron po ba ritong binaha? I just want to show you some of the pictures. Kaya nung yung gumagawa ko ng preaching, I really believe God was really personal. Kaya ito yung topic natin, Jesus calming the storm. Pero una kayo, hindi po ito yung story ng nakatulog si Jesus nung bagyo. Hindi po ito yun. Meron pong two stories. Ito po yung isang story na kung saan same thing na biglang bumagyo, pero ito yung time na naglakad si Jesus sa tubig at inas ni Peter kung pwedeng maglakad din siya. So kung ang naalala yung kwento ay Jesus calmed the storm, yung nakatulog siya at habang binabagyo tulog si Jesus, wala po si Jesus sa loob ng bangka sa kwento. Biglang nagpakita na lang siya, tapos nagulat na lang yung mga disciples, Jesus was walking in the water. So there are two stories in the Bible about the storm. Number one, when Jesus slept, nakatulog siya, then what happened ay pinatigil niya yung bagyo. Ito, wala siya sa loob ng boat. Okay, so we are on the story na wala sa loob ng bangka si Jesus, biglang dumating siya. Now, saktong-sakto because last week ay nagkaroon ng bagyo. Meron po ba rito medyo naapektuhan kayo ng bagyo? Sabi nila, blessed daw ang Santa Maria, Ulilan, at saka San Jose del Monte. Ito raw yung mga lugar or even yung mga San Ildefonso. Ito raw, tayong 4 na bayan daw ang hindi binabaha. Tama po ba? Okay, so ang 4 na bayan daw na yun, out of 24 municipalities, yung 4 na sinabi ko ang hindi gaanong binabaha. But look at the picture right now. Alam niyo po ba, napakalalim ng mga tubig ng mga nakaraan. Kaya yung mga may planong bumili ng sasakyan, lalo na from Manila, mag-ingat po kayo. So baka yan ay baha. But these are the pictures na may kita niyo po, pati yung NLEX ay binaha, hindi kayo makakadaan. And some of you here, meron po ba itong naabutan din sa NLEX ng baha? Wala naman, no? Okay, so yan meron. Alam niyo po ba, seryoso po ito, meron po kaming sinerbisyuhan ng patay nung bagyo. Dinala sa Quezon City yung katawan ng tao. Pagbalik, almost 24 hours, yung aming tauhan sa punerarya na kung saan ay naabutan ito at wala talagang pagkain. Bakit? Kasi hindi talaga madadaanan yung sa may bandang flyover ng Valenzuela. And everyone was really affected, were really affected nung last typhoon. And let's continue to pray. Bakit? Alam niyo po ba na marami pa raw darating na bagyo? Remember, alphabetically arranged ang bagyo, letter C pa lang. So, mayroon pang D, E, F, G, H, I. And ang average daw ng bagyo sa atin ay umaabot ng O, R, S, T. So, ibig sabihin,
meron pang almost 20 na bagyo, Lord, wag naman sana mangyari. Kaya saktong-sakto, bakit? Kasi ito po ang pag-uusapan natin, the typhoons in our lives. Now, I want to read this in verse 22. Immediately, he made the disciple get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowd. Now, para maintindihan niyo po yung context, Pastor Red, bakit mo dinismiss yung crowd? Bakit? Kasi ito po yung kwento after nagpakain si Jesus ng 5,000 na tao. Remember po yung kwento when Jesus feeds the 5,000. Ito pong kwento ito ay nangyari after niyang magpakain ng 5,000 na tao. Are you getting the point? So, yung nagpakain sila ng 5,000 na tao, tatawid sila sa kabilang side ng lake papunta sa Capernaum. So, ibig sabihin, there's no other way talaga. Hindi sila pwedeng maglakad. Ang kailangan nila ay sumakay ng bangka para makapunta doon sa next destination nila. Now, I like this. Sabi dito, immediately, he made the disciple get into the boat. I want to underline the word get into the boat. Pwede ba sabi mo lang sa katabi mo, get into the boat? Okay, sa mga nandito ngayon, remember this. Kristyano ka man o hindi, magkakaroon ka ng bagyo sa buhay mo. It doesn't mean na Christian ka ay wala ka ng bagyo sa buhay mo, magkakabagyo ka. At ang mga issue naman ng mga Kristyano, simula na naging Christian ako, bakit nagkaroon ako ng problema? Let me tell you this. Kahit na hindi ka naging Christian, magkakaproblema ka pa rin. So, ibig sabihin, wala po talagang exemption sa bagyo o problema ng buhay. I remember this. Subukan yung pumunta sa pinakamayaman sa Dasmariñas Village or Corinthian Village. Tanongin niyo yung mga mayaman doon. Magugulat kayo, ang dami nilang problema. And some of those ay walang Diyos. Pumunta kayo sa pinakamahirap na community, naku ay nagsasaksakan yung mga nandoon. May mga problema rin. Ibig sabihin, mayaman ka man, mahirap ka man, may Diyos ka man or wala, Kristyano ka man o hindi, magkakaroon ka ng bagyo sa buhay mo. If ikaw yung tao ngayon and you're beginning to ask God, Lord, bakit kilala naman kita? Lord, Kristyano naman ako. Bakit may pinagdadaanan kami? Tandaan niyo po, kahit na hindi ka Christian, magkakaroon ka rin ng bagyo, problema sa buhay mo. Ang difference mo lang, kapag nagka-problema ka, may Diyos kang tatakbuhan. Kahit na may bagyo sa buhay mo, you will have peace, you will have joy. Kahit wala kang makain sa harap mo, ang makikita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kahit na may pinagdadaanan kayo, kahit na nasa gitna kayo ng bagyo ng problema mo, as long as nasa boat ka na kung saan nandoon si Jesus, ikaw ay ligtas. It's never about yung lakas ng bagyo, hindi ito tungkol sa laki ng bagyo, tungkol ito sa destination mo, nasa gitna ka ba ng purpose ng Diyos. I like this, sabi dito, get into the boat. Why? Because the boat there, I want to use this illustration, yung boat na ito, kung saan ka dinadala ng Diyos, that is the safest place on earth. Isa lang ibig sabihin, kung ang Diyos ang nagpadala sa iyo, naglagay sa iyo sa sitwasyon na yan, hindi ka kayang saktan, hindi ka kayang pabagsakin ng bagyo. Bakit? Ang Diyos ang naglagay sa iyo, ang Diyos ang nagpapunta sa iyo, at ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si God? I like this, immediately, he made the disciple get into the boat and go before him to the other side. Now, I want to underline yung word na and go before him to the other side. Ang problema dito, hindi sumakay si Jesus. Ulitin ko, no? Pinasakay ni Jesus sa boat yung mga disciples niya kasi kakatapos lang ng feeding of the 5,000 people. Kaya lang hindi siya sumakay sa boat. Ano ang instruction niya? Ang instruction niya, and go before him to the other side. Church, gusto ko lang sabihin sa inyo, kung ang Diyos ang nagpasakay sa iyo at nagsabi kung saan ka papunta, regardless kung hindi mo siya nakikita physically, as long as you have God always in your side, hindi ka niya iiwanan, hindi pababayaan. There are times na feeling mo hindi mo kasama si God, but in reality, God is in the middle of the storm. There are times
na feeling mo pag may problema ka, nag-iisa ka. The reality is, kung Krisyano ka, may Diyos kang kasama. I believe you've heard this many times, yung story ng footprints in the sand. Naglalakad siya, kasama niya si God, ang saya-saya. He was seeing 2 sets ng footprints doon sa sand, doon sa dalampasigan. Sabi niya, Lord, salamat kasi kasama kita. 2 set ng footprints ang nakita niya, yung kanyang paa at saka yung paa ni God. Pero nung dumating na yung bagyo, dumating na yung unos, dumating na yung mga problema sa buhay niya, 1 set ng footprints na lang yung nakita niya, and he was now asking God, Lord, nung masaya ako, kasama kita, bakit ngayon? 1 set na lang, bakit mo ako iniwan? Kung kailan ako malungkot, alam niyo po ba ang sabi ni Jesus? Hindi mo footprints ang nakikita mo sa sand. Paako yan. Kasi hawak-hawak, karga-karga kita. In the middle of your suffering, in the middle of pains, in the middle ng testing ninyo, hindi totoong iniwanan ka ng Diyos. Bakit? Kung siya ang nagsabi sa'yo, kung siya ang nagpadala sa'yo, hindi ka niya iiwanan sa gitna ng journey mo. Bakit siya mismo ang hahawak sa'yo sa gitna ng bagyo ng buhay mo? He was asking that, Lord, bakit iniwanan mo ako? Bakit isa na lang? And God responded, kasi hawak-hawak kita, karga-karga kita in the middle of your storms, typhoons, problems in your life. Buhat-buhat ka, yakap-yakap ka ng Diyos. At anong sabi niya? Hindi kita iiwanan ni pababayaan as long na ang Diyos ang nagsabi sa iyo, go from other side, regardless kung may typhoon man yan. Kung eto pinapagawa sa iyo ng Diyos, kumapit ka lang, maniwala ka lang sa plano at purpose ng Diyos, may kita mo na lang, nandoon ka na, nakarating ka na sa destination na gusto niyang pagdalhan sa buhay mo. Now, para mas ma-appreciate nyo lang, I want to show you this picture. Ito po yung feeding of the 5,000. Dito po nangyari yon. Hindi nila pwedeng lakarin kasi bulubundukin po ito nung unang panahon. So the only way para makarating sila doon sa next destination nila sa Capernaum ay walang iba kung hindi sumakay ng bangka. Naintindihan niyo po ba yung need? Okay, so ibig sabihin, sabi ni Jesus, sumakay kayo sa bangka, pupunta tayo sa other side. One thing, kung ang Diyos ang nagsabi sa inyo na dito kayo pupunta, kahit anong mangyari, makakarating kayo dito. Hindi ito sa lakas ng bagyo, tungkol ito sa lakas at sa Diyos na nagsabi sa inyo kung saan kayo papunta. Kung ang sabi ng Diyos sa inyo, mag-aayos kayo ng pamilya nyo, mag-aayos kayo. Kung ang sabi ng Diyos, kung problemado ka sa anak mo ngayon, at ang pangako ng Diyos, aayusin ko yung anak mo, aayusin ng Diyos ang anak mo. Kung ang problema mo ay finances ngayon, at feeling mo walang-wala ka, ang sabi ng Diyos, God, I will give you provision in your life. Wala ka man ngayon, pero later on, makakarating ka rito as long na ang Diyos ang nagsabi sa'yo, as long na hindi ka bibitaw sa lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Now, the question is, God often give us direction. What's yours? Lagi raw may direction ang Diyos. Ang tanong, ano ang direction na pinapagawa niya sa iyo? Mas madaling mag-quit kapag marami ng problema. Mas madaling umatras kapag hindi mo na nakikita yung dinadaanan mo. Nung isang araw po ay pumunta po kami, nag-road trip po kami ng anak ko. Kasi kapag may mga biyahe ako at in-invite ako na isang speaker, dinadala ko yung mga anak ko. Nung isang araw, ang dinala ko yung 2 kong anak, yung 2 boys ko. Si Sam ay 16 years old at saka yung bunso ko ay 10 years old. Nag-travel po kami papuntang Tugigaraw, Pastora Joy. Imagine yung Tugigaraw. Nag-drive lang ako. Tapos may pinadaan sa amin yung Waze. So gumagamit po ba kayo ng Waze? Pinadaan kami sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road. So, hindi ka nadadaan sa Nueva Ecija. Nakakasunod mo ba? So, ang ganda ng daan niya, kasi hindi ka nadadaan sa Nueva Ecija, lalagpasan mo yung Cabanatuan, yung San Jose, yun yung mga matatraffic sa Nueva Ecija. So, sa Nueva Vizcaya, may dadaan kang bundok. Ngayon, paglabas mo, nandoon ka na sa may Tayug or malapit doon sa may Carmen. Makakatipid ka talaga ng 1 oras mahigit. Actually, 1 hour 10 minutes. Kaya lang, eto yung problema. Tanong nyo kung ano. Nung nandoon na kami, mga 10 minutes, ang ganda ng road, kaya lang sigsag, pero walang kalubak-lubak.
nagulat na lang kami after 20 to 30 minutes, wala akong makita kagabi. Kasi kagabi lang po ako umuwi. Wala kaming makita. Gising yung dalawang anak ko, sabi ko, anak, mag-pray kayo. Wala talaga kaming nakikita as in zero visibility. Kapag pinadaan po kayo doon sa road na yon, yung Pangasinan Nueva Vizcaya Road, huwag po kayong dadaan ng gabi. As in zero visibility. Ilang beses na pagdilat ko or pagtingin ko, nandun na kami sa kabilang, di ba, usually pag gano'n at pag gano'n, nandun na kami sa kabilang side at tatama na kami doon sa barrier sa kabilang side. Eto mas kakabahan kayo, hindi siya 5 minutes. It's a 40 minutes na ganun ka-foggy. Nakabukas yung fog light, hindi ko pa rin talaga makita. Tapos sabi ko, anak, mas malinaw ang mata nyo kayo magsabi, sabi ng ano ko pa, wala rin ako makita. As in, wala talaga kaming makita nung time na yon. Alam niyo po ba, sa totoo lang, gusto ko nang bumalik. Kaya lang, pag bumalik ako, nakaka 40 to 50 minutes na kami. By the way, 1.5 hour yung bundok na yun. 1.5 hour yung travel, pero lalagpasan mo yung Nueva Ecija, some part of the Vizcaya. So kaya nakatipid kami ng isang oras mahigit, as in wala na kaming makita. Sabi ko, aatras ba ako o hindi? Alam niyo ang ginawa ko? Pray lang kami ng pray. Sabi ko, anak, walang matutulog, magpipray lang tayo. Only to realize it was a 40 minutes na wala kaming makitang na sa kalsada. Ang sinusundan ko na lang yung linya. Di ba may linyang puti? So doon na lang ako nakatingin, magkamali lang ako ng konti, bangin ang babagsakan namin. Sabi ko, Lord, ang tindi naman ang daan na to. Gusto ko na talagang bumalik. When we were praying, as in napaka-foggy niya, ang kapal ng fog, puminto ako ng konti, sabi ko, kasi hindi ko na kaya, sabi, mga 1 minute lang, sabi ko, sir, ganito ba talaga dito? Sabi niya, oo sir, ganito talaga dito. Normal sa amin yung fog. Kaya pala, nagtataka ako, 20 minutes na kami sa kalsada, wala ako nakakasalubong na sasakyan. Na-imagine nyo ba, isang oras kalahati kayo sa road, wala kang nakakasalubong at wala kang na-overtake ka na sasakyan. Yung pala, iniiwasan yung daan na yon, yung Pangasinan or Nueva Vizcaya, Pangasinan Road, yung shortcut na yon. And only to realize, gusto ko nang umatras, gusto ko nang bumalik. Why I'm saying this? Kasi kapag may problema ka, you are like in the middle of the fog. Kapag wala kang nakita, gusto mong sumuko. Kapag wala ka nang makita, kapag hindi mo na nakikita yung dinadaanan mo, gusto mo nang umatras, and the fog is like the typhoon storms, bagyo ng buhay mo. Pero alam niyo ba ginawa namin? Nag-pray kami tatlo, pray lang kami ng pray. After 40 minutes sa fog, nakita namin completely, very clear yung daan. Sobrang ganda na ng daan. And alam nyo, minsan, when we pray and trust God, any moment, mawawala yung fog ng buhay mo. Mawawala yung bagyo ng buhay mo. Tandaan nyo, walang bagyo sa Pilipinas na nagstay ng isang taon na hindi umalis. Lahat umalis. Kung nasa gitna ka ng bagyo ng buhay mo, tandaan mo ito, matatapos yan. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi mo na makikita yung hirap ng bagyo. Ang makikita mo yung grace, pagmamahal, katapatan ng Diyos sa kalagitnaan ng bagyo ng buhay mo. Eh di ba, palakpak natin sila. And as we continue, and after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. Kaya pala hindi kasama si Jesus. Nung pinasakay niya sa bangka yung mga disciples niya, tandaan niyo po, nandoon si Peter. Si Peter and other disciples are trained fishermen. Kabisado nila yung Sea of Galilee or the Lake of Galilee. So, ibig sabihin, tiwala si Jesus na kaya i-maneuver, kaya nilang makarating doon. And there are times, magkamina na tayo, we want to control everything sa buhay natin. I like how Jesus responded. Ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya, pumunta siya sa bundok at nanalangin siya. Alam niyo po ba na busy si Jesus sa mga miracles na ginawa niya? Nagpagaling, nagpakain ng 5,000, instead of resting or sumama doon, anong ginawa niya?
nanalangin siya. May mga time, we want to control, manipulate things. Gusto natin lagi tayong kasama. Alam niyo po ba ang pinakamagandang respond? Quiet time at manalangin ka kay God. May mga bagay na hindi mo kayang baguhin. May mga bagay na hindi mo kayang bigyan ng solusyon. May mga time na ang solusyon lang ay yung panalangin mo sa Diyos. Tingnan niyo po, no? He was not too concerned na samahan yung kanyang disciples. Anong ginawa niya? He prayed. There are times na sobrang busy natin sa trabaho. Sobrang busy natin even in the ministry. Nakakalimutan natin yung communication natin sa Diyos. Pakitapik naman yung katabi mo, pakisabi sa kanya, kumusta yung devotions mo? Kailan ka huling nagbasa ng Bible ng marami? Meron ba rito subsuban mag-aral? Pag nagbabasa ng Bible, nakaupo, unti-unti bumabagsak yung ulo mo, bugong, pagkagising mo umaga na. Meron po ba rito dibdiban magbasa ng Bible? Pag nagbabasa ng Bible nakahiga, ilang minuto pa lang bumabagsak na yung libro, bugong, pagkagising mo umaga na. Ang tawag dyan, dibdiban magbasa ng Bible. Mag-amin na tayo, marami sa inyo, pag hindi makatulog sa kalang hinahanap ang Bible, anak, hindi ako makatulog, paabot naman ng Bible. Pag hawak mo pa lang, tulog ka naman. Minsan, pampatulog natin yung Bible. Alam niyo po ba, tingnan niyo po, ang ganda ng illustration dito. Bakit? Pagod siya sa trabaho, pagod siya sa miracle na ginawa niya. Pero anong ginawa niya? He went, I want to underline, he came, he was there alone. Anong ginawa niya? It was a moment of solitude. May mga times, sobrang ingay ng mundo. Pag nanood ka ng TV, balita, bad news, sakuna, may pinatay, so on and so forth. Kumbaga ikaw mismo, nagkakaroon ka ng anxiety sa panonood pa lang ng balita. Tapos, paglabas mo ng bahay, nakita mo yung marites na kapitbahay nyo na hindi na pinaplano nyo pala mag-asawa, may desisyon na sila. Pala desisyon. Nag-uusap pala kayo mag-asawa mag-ibang bansa, yung asawa ko hindi, sila kinalat na mag-ibang bansa na daw. Naunahan pa kayo. Yung balita, yung pinag-uusapan nyo, headline na sa kanila. Tapos pagpunta ninyo sa trabaho, ayan na naman, may mga issue na naman. Tandaan nyo, hindi kayo mauubusan ng problema sa mundo. Tapikin mo yung tabi mo, gusto mo ba ng problem mo? share ako. Bakit hindi ka mauubusan ng problema? Ibig sabihin, kung lahat ay susolusyonan mo isa-isa ng sarili mo, mapapagod ka. Alam nyo ang best respond? Kausapin mo si God. Iiyak mo kay God. Bakit? Tandaan nyo, walang problema na bago kasi lahat yan napagdaanan na ng iba. And may mga time that you want to give up, alam nyo po ba ang best na dapat gawin? Kausapin mo si God. Ang galing ng illustration, no? Anong ginawa niya? Diyos na siya, si Jesus ito. He went to the mountain, He prayed. And when evening came, He was there alone. It was a moment of solitude. When was the last time na mag-isa ka lang? Alam niyo po, meron akong natawag na me time or me moments. Alam ng asawa ko yun, mag-isa lang ako, hindi niya ako pwedeng lapitan. Ang gagawin ko noon, magpi-play lang ako ng worship song, mga 15 to 20 minutes. After nun, magbabasa ako ng Bible, sasabihin ko lang, Lord, kailangan kita. Kapag nalulungkot ka, kapag mabigat yung pinagdadaanan mo, ang pinaka-best respond, ang pinaka-best na dapat gawin, kausapin mo yung lumikha sa'yo. Kasi kung meron bang unang makakaintindi sa'yo, yung lumikha sa'yo, walang iba kundi ang Diyos. There are times na hindi mo maintindihan yung sarili mo. May mga time na tutulo na lang yung luha mo, may anxiety ka pala. May mga time na nade-depress ka, naalala mo yung mga past mo, hindi mo maintindihan ang sarili mo. Kung meron man nakakaintindi ng emosyon mo, yung tao, yung hindi ibang tao, kung hindi yung Diyos na lumikha sa'yo. One time, merong isang nasiraan ng sasakyan na kung saan tumigil yung kanyang sasakyan doon sa may malapit sa may bangin. Ngayon, lahat ginawa niya, hindi niya alam yung gagawin niya. Then, merong isang driver ng magandang sasakyan, meron ng pinihit ng konti, umandar na yung sasakyan niya. Sabi niya, paano mo ginawa?
ang hirap gawin ito. Alam niyo, sabi niya, my name is Ford. I'm the one who invented this. Alam niyo po ba what's my point? Kung meron man na nakakaalam ng emosyon mo, nakakaalam ng nararamdaman mo, yung Diyos, kasi siya ang lumikha sa iyo, lagi kang tumakbo sa Kanya. At kapag tumakbo ka sa Kanya, doon mo mararamdaman yung kapayapaan, kaligayahan sa buhay mo. Diyos na siya, si Jesus na ito. Nagkaroon siya ng moment of solitude. Ganda ng kwento, no? As we continue with this, but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them, and in the fourth watch of the night, He came to them walking on the sea. Ito na yung miracle. By the way, yung fourth watch, ang ibig sabihin ng fourth watch, by the way, pag na-research nyo ito, ang fourth watch, ang ibig sabihin sa oras natin ay between 3 a.m. to 6 a.m. Ibig sabihin, madaling araw ito. So ulitin ko, church, no? Pag sinabi mong fourth watch dito, Pastor Red, ano ba yung fourth watch? Wala namang ganyan. Ito ay between 3 a.m. to 6 a.m. Ibig sabihin, madaling araw nangyari ito. And ano ang nangyari? But the boat by this time was a long way from the land. Malayo pa, nasa kalagitnaan. Now it was beaten by the waves. And this leads me to the first point, our posture in the storm. Titingnan natin ngayon. Alam niyo ba, ang Sea of Galilee is famous sa kilalang kilala siya na napaka-unpredictable ng kondisyon. Malumanay, biglang babagyo. Naranasan niyo po ba ito? All is smooth, all is well, bang, bigla na lang may tumawag sa inyo, may na-aksidente sa pamilya ninyo. Last week, kakatapos ko lang mag-preach, nagpe-Facebook ako, kakatapos ko lang mag-preach ng 6 p.m. Nung nagpe-Facebook ako, biglang nakita ko doon yung pinsan ko, merong itim na, alam mo yung itim, di ba usually may namamatay? Tapos, pagtingin ko, minuto pa lang pala, namatay yung tito ko sa probinsya, na isa sa close na tito ko. Thank you, Lord. Salamat. So bakit? Ang point na gusto kong sabihin sa inyo, kadalasan, walang pasabi ang bagyo. Alam niyo po ba yung pinsan ko na sa US yun? Nag-book ng ticket the same time. Magkano ang ticket na inabot? 200 plus thousand yung balikan. Bakit? Kasi tatay niya yun eh. Ika-close ko yung tito ko na yung kapatid ng mother ko. Alam niyo po ba why I'm saying this? Walang pasabi ang bagyo ng buhay. All is well, panatag lahat, bang! Biglang naka-receive ng call, may namatay, may na-aksidente, may nagkasakit. Bakit? Kasi ang pinaka-importante, ang totoong character ay lumalabas sa gitna ng bagyo ng buhay mo. Ang tunay na karakter ay hindi lumalabas kapag masaya. Ang tunay na karakter ay lumalabas kapag nasa gitna ka ng bagyo at pagsubok ng buhay mo. Bakit? Ano ang karakteristik ng bagyo? There is always darkness. Alam niyo po ba kapag may bagyo, nakakakapal ng clouds? Dahil makapal ang clouds, wala kang matatakpan yung buwan o yung araw. Anong makikita mo? Madilim. Take note, 3 a.m. ang suggested or ang possible na time. Sa 3 a.m. madilim na madilim dahil may bagyo, natatakpan ang buwan ng ulap, wala silang makita. Church, tingnan niyo ito. Kapag hindi mo alam sa tindi ng bagyo ng buhay mo yung gagawin mo, mag-amin na tayo, natatakot tayo. Bakit? The darkness represents uncertainties. Kapag hindi mo alam kung anong kakainin mo bukas, hindi mo alam kung makakapag-aaral pa yung anak mo, hindi mo alam kung makakapagbayad ka pa ng tuition ng anak mo, hindi mo alam kung papalayasin kayo nung inupahan o yung may-ari ng apartment na inupahan ninyo, hindi mo alam kung mababayaran may mga due dates nyo, yung credit card, yung bill ng kuryente, ng tubig. And there are times when you are uncertain. Dito lumalabas yung ugali, dito lumalabas yung character. Kaya nga kapag hindi mo alam yung next na gagawin mo, kumapit ka kay God. Bakit? Pag nakakapit ka kay God, hindi ka mawawala. Ang ilaw mo ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Bible, your feet or you are the light, that lamp or yung lamp ng aking dinadaanan. Darkness represents uncertainties. Another, kapag may bagyo, meron daw waves.
Waves is the internal factors or our emotions, yung mga emotions natin. Kapag may bagyo daw, may waves. Nakita na ba kayo ng waves, alon? Yung alon na ito is our internal factors, our emotion. Mag-amina na tayo. Kapag may bagyo ka, nade-depress ka. Kapag marami kang problema, tumataas yung anxieties mo. Yung anxieties, hindi pa dumarating, namong problema ka na. Yung depression naman, naka-stuck ka doon sa past mo. May mga time pag may bagyo ka, nararamdaman mo ito. Kapag may mga problema ka sa buhay mo, may mga internal factors, umiiyak ka na lang. Naranasan yun ba ito? Hindi mo alam yung dahilan, bigla na lang tumutuloy yung luha mo. Tapos parang may nakadagan sa dibdib mo na mabigat na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Bakit pag may bagyo ka, hindi lang madilim, may hangin, may waves. At yung waves na ito parang hinahalukay yung kaluluwa mo, yung puso mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Bakit kapag ganitong moment, tumakbo ka kay God, hindi mo kayang ayusin yung emotions mo, hindi mo kayang ayusin yung puso mo, hindi mo kayang tanggalin ang bagyo. Ang kailangan mo ay ang Diyos sa gitna ng bagyo ng buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si God? And sabi rin sa isang kwento, sa Mark 6:48, same story, pero you see Mark ang nagkikwento, and he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them, and about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. He meant to pass by them. Ang nakalagay roon, he saw that they were making headway painfully. Can you say the word painfully? Kapag may problema, painful. Kapag may problema kayo sa marriage, nagkakaproblema kayo, di ba? Masakit. Pag may problema ka sa anak mo, masakit. Pag may problema ka sa katrabaho mo, masakit. Pag may problema ka, kung ano man yung mga pinagdadaan mo, meron talagang pain. Kaya ang ganda ng illustration, no? Why? When you are in the storm, when you are in the difficulties in your life, meron kang pain na nararamdaman. Alam niyo po ba, kapag ikaw ay nasa gitna raw ng bagyo, by the way, taga-Samar yung isang side ng parent ko. May taga-Samar po ba rito? Anyone? May taga-Samar or taga-Bisaya? Yung isang side ng parent ko, taga-Samar, Calbayog City. Yung Calbayog City, malaking city po yun. Tatawid ka pa ng 2 oras para makarating sa isla namin. Tapos sasakay kami ng malaking bangka ng time na yon. Kapag naabutan kami or malakas ang alon, alam niyo ba ang golden rule sa Samar? Huwag mong papatayin ang makina mo. Kasi pag pinatay mo yung makina mo, lalo kang hahampasin ng alon. Lalo kang hahampasin ng hangin. At pwede kang pataubin ng alon kapag pinahinto mo. Ano ang dapat na gawin mo? Ang dapat na gawin mo, huwag kang huminto, magpatuloy ka, labanan mo yung alon ng buhay mo. Kung nasa gitna ka ng bagyo at may hangin, may alon, the moment na huminto ka sa pananampalataya mo sa Diyos, papapagsakin ka ng alon, lumaban ka, magpatuloy ka. Bakit? Sa dulo nito, nakikita mo yung destination, yung purpose ng Diyos sa buhay mo. There will be difficulty in rowing the boat. May mga iba, di ba? Mag-row ka ng boat, ang hirap. Tapos kalaban mo pa yung hangin, huwag kang tumigil, magpatuloy ka. Life is about rowing a boat. When you row a boat, hindi mo nakikita. Tingnan nyo, pag nasa dagat ka, di ba? Parang hindi gumagalaw, dagat pa rin. Pero habang nag-row ka, tingnan nyo po, sabi ko, 2 hours ang biyahe sa amin. Pag umalis ka sa Calbayog, tapos sa isla, wala kang makikita kahit dagat lang. Pag sinabi ni God, aayusin ko yung marriage nyo, aayusin ko yung anak mo, aayusin ko yung finances mo, aayusin ko yung pamilya mo, aayusin ko yung trabaho mo. Lord, wala akong makita. Pero ang tanong, kailangan ba namin umalis para makarating sa destination sa isla? Alam niyo ba, the next 10 minutes, wala ka pa rin makikita. The next 20 minutes, wala ka pa rin makikita. Alam niyo po ba, after 1 hour, biglang magkakaroon ka na, makakakita ka na ng formation ng island nasa malayo. Habang palapit ka ng palapit, anong nangyayari? Paliwanag, palaki ng palaki yung island. Kapag mga 20 minutes na lang sa island, makikita mo na yung mga nyog. Kapag 10 minutes na lang, makikita mo na yung mga bahay doon sa island. Why I'm saying this? May mga time ang relasyon ka sa Diyos, hindi mo makita yung island. Pero magpatuloy
tuloy ka lang. Tumakbo ka lang, huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo kasi habang nagpapatuloy ka, palapit ng palapit until you will just begin to realize nasa daungan ka na, nasa island ka na, and that island is no other than the purpose of God. When it seems like hindi mo makita yung island, hindi mo rin nakikita yung plano ng Diyos. Pero ang totoo, nandoon yung island. But the enemy will tell lies sa inyo, wala yung island. Hindi totoo yung island. Hindi mangyayari ito sa buhay mo. Hindi na maayos yung anak mo. Wala na, broke na kayo. Wasak na kayo. Pero ang reality, nandoon yung pangako ng Diyos. Hindi mo makita kasi malayo pa. Habang nagpapatuloy ka, inaayos na God internally yung buhay mo until you will just begin to realize, ayun na, nakababa ka na kasi nasa gitna ka na ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba pakitapik yung katabi mo, pakisabi sa kanya, huwag kang bibitaw, kaibigan. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. And this leads me to the second point, the presence of God in all our storms. Una, our posture kapag nasa bagyo tayo. Pangalawa, yung presence ng Diyos sa gitna ng bagyo ng buhay natin. Tatlong pisang pag-uusapan, posture, presence, and the power of Jesus. Pangalawa, presence of God in all our storms. Can you say all? All. The moment na may Diyos ka, tandaan niyo po, hindi matatapos ang bagyo ng buhay mo. Pero I assure you, lahat ng typhoon storm na daraan sa buhay mo, laging nandoon ang Diyos. Walang bagyo na dadaan na wala ang Diyos. Walang bagyo na lilipas na hindi ka tutulungan ng Diyos. Dumaan ang pandemic, tingnan nyo, nandyan pa rin ang Diyos. Dumaan yung mga bagyo sa mga nasa 60s and above na rito. Marami na po kayo na pagdaanan ng mga mabibigat na problema. Tingnan nyo po, bakit nandito pa rin kayo ngayon? Dahil sa katapatan at kabutihan ng Diyos, kaya ka nakakatayo sa loob ng simbahan ito. It's all about the grace of God, the presence of God in all our storms. Sabi rito, but immediately Jesus spoke to them saying, "Take heart, it is I, do not be afraid." Nung nakita nila si Jesus, ulitin ko po nasa bundok si Jesus, kumbaga, bigla po siyang nag-transporte, kumbaga parang nag-teleport si Jesus. So from the mountain, nandoon na siya sa dagat. Bakit? God is a God of impossibilities. Kung ano ang imposible sa inyo, kayang gawing posible ng Diyos. Bakit hindi siya worried, nagmamadali, sumakay ng bangka? Bakit? He is an omnipresent God. Everywhere present nandoon ng Diyos. Any moment kaya niyang pumunta doon sa bangka. And nung sila, siguro, alam mo yung nasa isip ko, God was in the mountain, nakikita ng Diyos kung paano sila binabayo ng hangin at saka alon. And God was looking at them, where's your faith? And there are times, kapag binabayo ka na ng bagyo, ng hangin, ng waves o yung alon, we wanted to give up and we begin to question, God, nasaan ka? Only to realize, God is looking with emotions. God is looking personal at alam ng Diyos yung hirap, sakit na nararamdaman mo. Alam ng Diyos yung luha na tumulo sa mata mo. Alam ng Diyos yung pain nung namatayan ka. Samahan kung may mga namatayan dito, alam ng Diyos yung pain nang nawala yung mahal mo sa buhay mo. Alam ng Diyos lahat ng nararamdaman mo. Alam nyo kaya anong sabi niya? They were moved into fear. Pero anong sabi ni Jesus? Take heart, do not be afraid. Bakit alam ng Diyos na natakot sila? Kung ikaw ay nasa gitna ng darkness, uncertainties, waves, emotional conflict, do not be afraid. Pwede bang tapikin mo lang ulit yung katabi mo, pakisabi sa kanya, do not be afraid. Sa kabila naman, sa Tagalogin mo, huwag kang matakot. Kadalasan, di ba, our option is to have fear. Our option ay matakot. Pero tandaan mo ito, anong sinasabi sa'yo ng Diyos personal? Anak, huwag kang matakot, have courage,
Bakit? Kasi any moment, kayang solusyonan, kayang gumawa ng Diyos ng miracle sa buhay mo. And Peter answered him, Lord, if it is you, I like this version. Ito na, yung maglalakad na si Peter. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Lord, kung talagang ikaw to, umamin tayo, marami sa atin gusto lagi ng signs. Lord, kung talaga ito, bigyan mo nga ako ng kotse ngayong araw. Ano tingin mo kay Jesus? Genie? So may mga iba, di ba, kapag may mga pinagdadaanan ka, Lord, baka sign mo na ito, baka ayaw mo na sa trabaho. Pero may mga time, ang gusto lang pala ng Diyos ay kumbaga, magkaroon tayo ng courage. Are you getting the point, church? Naranasan niyo na po ba ito? May mabigat kayong problema sa buhay ninyo or mayroon kayong problema sa work. Alam nyo ang kadalasang respond natin? Ang respond natin, mag-resign na lang kaya ako. Familiar po ba ito? May problema kayo sa church? Umalis na lang kaya ako. Let me tell you this. Tandaan niyo po, hindi porke may problema, pinapaalis ka ni God sa trabaho mo. Baka naman, ang gusto ni God ay turuan ka, ayusin lalo yung puso mo. Bakit? Sa gitna ng pinagdadaanan mo, nandoon pa rin yung blessings ng Diyos. Hindi pala para mag-resign ka, pero para maging ilaw ka sa trabaho mo. May mga time, kapag nahihirapan tayo, ang gusto natin umalis. Pero ang gusto pala ng Diyos ay manatili ka. Bakit? Ikaw ang gagamitin ng Diyos sa trabaho mo. Ikaw ang gagamitin ng Diyos sa mga bagay na napupuna mo kasi ikaw ang gagamitin niya para maayos yung ibang problema sa work mo. But there are times, ang tawag namin ito, we highly spiritualized thing. Yung parang laging spiritual. Yes, we are spiritual. Pero there are times, kahit kaliit-liitan, parang aalis na kaya ako. Kasi yung boss ko, kapag yung boss ko yumuko, aalis na ako sa work. Yumuko. Di ba? Are you getting the point? So may mga time, it's good. Pero when you highly personalize everything, hindi mo alam, kasama pala sa package ni God, na mahirapan ka sa work mo para ma-appreciate mo yung blessings na ibibigay niya. Kasi kapag blessing ka agad, hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na pinaghirapan or yung napagdaanan mo. Alam niyo po ba, ang church na ito ay dinadalisay ng Diyos. Ibig sabihin, God is in the middle of this church. The reason kung bakit nandito ka, ang Diyos mismo ang nagdala, ang Diyos mismo ang nagtanim, ang Diyos mismo ang nag-akay sa'yo. Therefore, instead na makita mo yung mali, rather, magpagamit ka sa Diyos para matulungan lalo na lumaki ang simbahan ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin si God? Tandaan niyo po, kahit sa church kayo pumunta, magkakaproblema kayo. Bakit hindi ito tungkol sa church? Tungkol ito sa emotions. Ibig sabihin, kung dito ka dinala ni God, dito ka nilagay ng Diyos, isa lang ibig sabihin, dito ka niya gagamitin, dito ka niya papalaguin, at dito niya ibibigay yung fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Mahirap man minsan, nasa gitna sila ng bagyo at ang gusto ni Peter maglakad siya. Eto na, maglalakad kaya si Peter, yes or no? And we're about to experience this. God is about to turn the impossible to become possible. Bakit? Hindi lang pinatigil ang bagyo. Anong nangyari? Naglakad si Peter at si Jesus sa gitna ng bagyo. You might have storms that is about to come in your life. Hindi ka mapapabagsak ng bagyo kapag nasa gitna ka ng purpose at kasama mo ang Diyos. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Nung nakita niya na kung saan, but when he saw the wind, nung nakita ni Peter yung malakas na hangin, nararamdaman niya na yung malakas na hangin, anong nangyari? Bigla siyang nag-sink or bigla siyang nalunod. He cried out, Lord, save me. Pastor Red, di ba?
mangingisda siya, seasoned na fisherman siya. Bakit? Iba kapag may bagyo, iba ang dynamics kapag lumalangoy ka sa gitna ng bagyo. Why I'm saying this? Bakit siya lumubog? Kasi ang nakita niya na yung hangin, yung bagyo, at doon siya nagsimulang matakot. Doubts, let us see, yung doubts daw will let us see the waves of past in our lives hit us with the wind of pain and drawn us into emptiness. Ang ganda, no? Yung doubts daw ay nakikita natin yung waves ng nakaraan ng buhay natin. Tapos, sasampalin tayo ng hangin ng sakit at lulunurin tayo ng pakiramdam ng emptiness or kawalan or kalungkutan. Kapag nakalinlangan ka sa Diyos, ibabalik nito yung kapalpakan, kamalian mo, yung sakit ng nakaraan. Pero kapag pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos, makakalakad ka, ibig sabihin, you will conquer even the greatest, the biggest waves in your life. I will never forget this. Nung time, siguro you've heard this many times, pero gusto ko lang magbigay ng other side of the story. Yung nanay ko ay nagkaroon ng cancer, as you all know. Tapos nung 2018, kasi naubos na namin lahat ng resources namin. As in talagang magastos kung naka-million kami sa cancer ng mother ko. Nakailang chemotherapy siya, tapos tinanggal yung bitukan niyang part na merong tumor, at I think 250 to 300,000 yung operation. Tapos naka-colostomy bag siya, doon siya dumudumi. Alam niyo, may time na pinatigil ng doktor, sabi ng doktor, hindi mamamatay yung mother mo sa cancer, mamamatay sa complication ng cancer. So, or complication ng chemotherapy. Itigil, pwedeng ituloy, pero mamamatay siya sa complications ng chemo. Might as well, i-enjoy nyo na lang yung buhay ng mother nyo. 3 taon na siya nakikipaglaban sa cancer. Alam niyo po ba, at first there are doubts, Lord, papagalingin niyo ba yung nanay ko? Lord, anong plano niyo? Alam niyo, those moments, I remove all my doubts. Alam niyo, sabi ko, ito yung prayer ko, I will never forget. Lord, I now understand. Healing is not just physical healing. Regardless, gumaling man o mawala ang mother ko, it doesn't change the fact na Diyos ka pa rin. Mag-amin na tayo, kadalasan kapag hindi nangyari yung prayer mo, nagtatampo ka kay God. Pero hindi mo alam, meron palang nakabalot na pangako si God na kailangan mong buksan. It was an emotional prayer. One of my emotional prayers sa buhay ko, Lord, kung papagalingin mo yung mother ko, pagalingin nyo na po. Kung hindi, huwag nyo na po siyang pahirapan. Lord, mas naintindihan ko na ngayon. Ang pinangahawakan ko, yung gusto ko, hindi ko nakita yung mas malaking plano mo. Lord, pagalingin niyo po siya. Pag hindi, kuhanin niyo na po siya. Kasi kapag gumaling siya, Lord, ang buhay niya ay magiging testimony sa ibang tao. Kapag nawala naman siya, ayokong ipagdamot kasi yung langit wala ng pain. And healing is not just physical healing. Healing is also spiritual healing. Bakit? Ready na yung nanay ko para makasama ka. Ayokong ipagdamot yung langit sa kanya. I cried out at the time, Lord, I will remove all my doubts and embrace your plans and purpose. And that's the reality. Kung nawala yung mother ko noong February or March 2018, I was ready at the time. Alam niyo po ba, na-launch yung church noong March 2018 sa Santa Maria. I'm the senior pastor. I'm currently the senior pastor of the church. Alam niyo po ba, 1 week after the launching, at tinigil yung chemotherapy, pina-check up namin yung mother. You've heard this many times. Wala nang makitang any traces ng cancer, kahit isang cancer cell. Palakpakan naman natin si God. And that's a very good story. What if nawala yung mother ko? Church, may mga dasal kayo na hindi mangyayari. Not because hindi tapat ang Diyos, pero bakit may mas magandang plano pa rin ng Diyos. Alam niyo po ba, may mga ibang atheists, they became atheists not because atheists na sila nung pinanganak,
kasi may bagyong dumating sa buhay nila. At ang number one na bagyo, tanong niyo kung ano, nawala ng mahal sa buhay and they begin to question God. Ang lagi kong sasabi kapag may kausap ko ng mga atheist, ang lagi kong illustration sa kanila, okay, if totoo ang sinasabi mo na walang Diyos, I therefore conclude, kung mabubuhay ako, sana umabot ako ng 80 years old. Kung mabubuhay ako ng 80 years old, sinayang ko ang 80 years ko sa paniniwala na merong Diyos. Kung totoo na walang Diyos. Pero, what if may Diyos? Okay, una, ikaw nanalo, walang Diyos. I've wasted my 80 years believing that there's God. Pero what if may Diyos? You've wasted 80 years of your life sa paniniwala na walang Diyos. Pangalawa, you will be wasting eternal life. Bakit? Kasi totoong may Diyos. I therefore conclude, walang loss kapag naniwala ka na mayroong Diyos. Nung sinabi ko yan, alam niyo po ba that atheist ay na-convert na Kristiyano? Tama nga naman. Ang nasayang mo lang 80 years, what if kung totoong may Diyos, eternal na buhay ang nasayang mo? My point is, kung meron kang panalangin na hindi nangyari, huwag kang magduda sa Diyos. Hindi na bago ang pagiging Diyos niya. Diyos pa rin siya sa'yo. I like this, sabi rito, Jesus' presence give us assurance in darkness, comfort on the strongest winds, and stability in the biggest waves of our lives. Yung presence daw ni God ay bibigyan tayo ng assurance sa darkness. Mag-amina na tayo, kapag burn out, di ba, kadalasan Christmas na tao, burn out, di ba, may mga ganon. Alam niyo kung nagkaganyang tao, mag-Facebook, burn out, di ba, mga ganon yung mga tao. Kasi wala kang nakikita. Pero yung presence daw ni Jesus give us assurance in darkness. Able us to see kahit na madilim. Comfort on the strongest winds in instability in the biggest waves of life. I therefore conclude, yung presence ni God sa buhay natin, sa bagyo ng buhay natin, ito ang magdadala ng kompletong tagumpay, victory sa buhay ng bawat isa. Now, as we continue, but when he saw the wind, he was afraid and began to sink, and he cried out, Lord, save me. And I like this, sabi rito, looking to Jesus, the founder and perfecter of her faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Alam niyo po ba kung bakit siya lumubog? Kasi tinanggal niya yung kanyang pagtingin sa Diyos, ang nakita niya na yung hangin. Church, huwag kayong titingin sa tao. Kahit ako, kahit sino mang pastor, bakit tao lang kami? Ang dapat na titingnan ninyo ay walang iba kundi si Jesus lang. Walang perpektong leader, walang perpektong pastor, walang perpektong pastora, pero merong perpektong Diyos. Ibig sabihin nito, when you fix your eyes on me, on other leaders, kahit sino pang mga leader yan, na mga matataas, mga bishop, tandaan nyo, they will fail. The bigger, the higher the position ninyo, mas lalo kang babatuhin at pababagsakin ng demonyo. Therefore, ibig sabihin nito, kay Jesus ka lang tumingin. How many times na yung mga hinahanga kong tao wala na sa church ngayon, pero nakatingin lang ako kay Jesus. Kaya nga ang pangalan ng church, Jesus is our shelter. Bakit si Jesus ang pinakapuno dito? Hindi perpekto lahat ng tao rito, pero perpekto ang Diyos na sinasamba natin dito. Hindi man pinakamaganda, fifth floor, sobrang ganda ng building, pero yung presence ng Diyos ay mas maganda sa magagandang facilities. Why? Kaya nga Jesus is our shelter. Si Jesus ang sentro ng simbahan ito. Kung si Jesus ang sentro ng simbahan ito, sigurado ka na kung saan habang ikaw ay naglilingkod dito, makakaranas ka rin ng problema. Magkaka-issues kayo, magkakaroon kayo ng concern. Isipin nyo lang, kaya ka dinalang ni God dito kasi gagamitin ka niya para makatulong sa simbahan niya. Hindi ito simbahan ng isang tao. Ito ay simbahan ni Jesus, na kung saan lahat tayo worker. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, pakisabi sa kanya, sana makatulong tayo, mag-ministry na rin tayo. Di mo alam yung katabi mo, tatahimik-tahimik lang yan. Tahimik lang talaga, joke lang. Tatahimik-tahimik lang yan, baka yan na ang next na singer ng Gios. So yan, pakisabi sa katabi mong isa,
pang banyo ka lang, friend. Okay? Joke lang po yun. So, now, in verse 31, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Ano ang sabi? Ang sabi roon, sabi ni Jesus, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Kapag nag-doubt kayo, indirectly, you're not trusting na kaya ng Diyos. Kapag nagduda kayo kay God, parang indirectly sinasabi mo, "Lord, hindi mo naman kaya." Church, kaya ng Diyos. Kung nasa gitna kayo ng feeling yung pinaka-imposibleng moment ng buhay nyo, gusto ko lang kayong i-remind, kaya ng Diyos. And when he got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiping, saying, "Truly, you are the Son of God." And this leads me to the third point, the power of Jesus manifested in our situation. Una, our position in the storm. Pangalawa, the presence of God in the middle of the storm. Pangatlo, the power of Jesus manifested in our storm. I like this as we continue again. Ulitin ko yung una, position. Pangalawa, the presence. Pangatlo is the power of Jesus manifested in our situation. Kapag may bagyo kayo, nire-release ng Diyos yung kapangyarihan niya. Alam niyo ba kung unang binabago niya? Yung puso mo. Kapag may bagyo ka, hindi totoo na winawasak ka ng Diyos. Hindi totoo na winawasak ng Diyos yung paligid mo. Alam niyo ang ginagawa ng Diyos, mas inaayos yung loob mo. May mga time, you feel like, "Lord, napakasadista mo naman. Lord, ang sakit naman ang nangyari." Yung pala, yung sakit na nararanasan mo ngayon, eto pala ang mas mag-aayos sa'yo. Kung nasa gitna ka ng bagyo, isa lang ibig sabihin, nasa gitna ang Diyos ng pag-aayos sa'yo. The bigger the problems that you have right now, the bigger the promise na ipupulfill niya sa buhay mo. The more pain that you feel right now, the greater the blessings is God is preparing para sa buhay mo. I like this, sabi dito, Jesus immediately, I want to underline, Jesus immediately reached out. Can you say reach out? Reach out. Nung palubog na si Peter, anong ginawa ni Jesus? Hinawakan niya si Peter. Think about this. Sa gitna ng kalungkutan, problema na pinagdadaanan mo, hawak-hawak ka ng Diyos. Hindi totoo na ikaw ang unang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang unang naghanap at nakahanap sa iyo. At nung bumagsak ka, nung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok at ikaw ay bumagsak ka sa kasalanan, hinawakan ka, reach out ka ng Diyos. Jesus immediately reach out. Tingnan natin yung tatlong nangyari sa verses 31 and 32. Sa gitna ng problema, sa gitna ng bagyo, Jesus reached out. Sa gitna ng kalungkutan mo, ang ginawa ng Diyos? He stretched out His hand. Pinahawak sa'yo. At anong sabi niya? Hindi ka lulubog kapag kasama mo ako. Pero the moment na bumitaw ka sa Diyos, lulubog ka pababa ng pababa. Pero kapag hinawakan mo ang pangako, pinahawakan mo ang plano ng Diyos, may kita mo, nasa ibabaw ka na ulit ng tubig. Kung ikaw ay nasa ilalim, nasa kalagitnaan ng bagyo at nasa ilalim ka na ng tubig, huwag kang bibitaw sa paghawak sa Diyos. Bakit? Nasa kalagitnaan ka at parating na ang pagpapala, parating na yung rescue, yung restoration, whatever miracles na hinihintay mo sa buhay mo. Pangalawa, anong sabi niya? Why did you doubt? It was not a question na hindi niya alam. Alam niya kung bakit nagduda. Pero it's a question of saying, "Anak, eto yung nangyari sa'yo." Alam niyo po ba kung bakit may bagyo? It's a reminder, anak, eto yung kailangan mong ayusin baguhin. Pansinin ninyo. Kung may problema ka, I'm not saying wala, 90%, baka may 10% na exempted. Pakisabi sa katabi mo, baka ikaw yung exempted. Tingnan nyo, ang mga tao na may pinagdaanan sa finances, kadalasan, nagka-problema ng stewardship bago nagkaroon ng problema sa finances. See? Nagka-pera ka dati, hindi mo naayos yung finances mo. Later on, nagkaroon ka ng financial problem. Relational issue, napabayaan mo yung anak mo. Nagkaroon kayo ng concern, nagkaroon ng problema. Tingnan nyo, lahat ng problema natin, magugulat kayo, tayo ang may gawa. Galing ng illustration, no?
Lahat ng problema natin, tayo ang may gawa ng past natin. But all things will work together kahit na ikaw ang may gawa, yung grace ng Diyos nandoon. I-turn niya yung problem into a message of miracle in your life. That all things will work together for the good of those people who love Him. In Romans 8:28. Problema natin, tayo ang may gawa sa past. Pero inayos niya, yung tulungan niya tayo, and makikita mo, why did you doubt? It was not a question na hindi alam ni Jesus ang sagot. It was a question to remind, anak, nagduda ka na naman. Anak, di ba nakita mo na yung kabutihan ko? Bakit nagduda ka pa rin ngayon? Anong pangatlo? And when they got into the boat, the wind ceased. Can you say the wind ceased? Ibig sabihin, huminto ang bagyo. Tatlong nangyari. Una, he reached out. Pangatlo, a validation. Bakit ka nagduda? Pangatlo, kahit nagduda ka, nandoon pa rin pangako ko. Matatapos yung bagyo ng buhay mo. God is not promising a life without storm. But God is promising you, whenever you have storm, nandoon lagi si Jesus sa buhay. Kaya di bang palakpakan natin sa God? Then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. Grabe, no? Alam niyo po ba yung pang-apat na miracle? Una, nag-reach out. Pangalawa, nagtanong. Pangatlo, nawala yung bagyo. Pagdilat nila, nasa pangpang na sila. Sabi ng mga ibang Bible scholar, this is a miracle of, ito raw yung miracle na kung saan na nagkaroon ng paglipat ng isang object doon sa isang lugar, or nagkaroon ng teleportation nung time na yun. Tingnan nyo, no? Nawala na ngayong bagyo, pagdilat na lang nila, nandoon na sila sa land or sa pampang. Bakit? Isang click lang ng Diyos, kaya niyang tapusin yung problema mo. Isang click lang ng Diyos, dadaling ka niya sa destination mo. Ang tanong, sasakay ka ba sa bangka na kasama si Jesus? Pwede bang palakpakan natin sa Diyos? Lastly, I'm about to end. The presence and power of God brings us to a place of destination and purpose. Ang ganda, no? Yung presence daw ng Diyos. I'm about to end with this. If I can call the team. Yung presence daw at kapangyarihan ng Diyos ay dadalhin tayo sa lugar ng ating destination at purpose. Nasa bangka ka ba ngayon? At gumagalaw yung bangka. At palakas ng palakas yung bagyo. Maniwala ka, manampalataya ka sa Diyos. Bakit pagdilat mo, nandoon ka na sa destination ng pagdadalahan at purpose sa gitna ng bagyo. Now, as we end, and those in the boat worship Him. Alam niyo po ba kung paano nag-respond yung mga disciple? They worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Ibig sabihin, our storm in our lives should result to believing na totoo ang Diyos na meron tayo. Instead of doubting, fear, dapat daw yung bagyo ng buhay natin will result sa pagpupuri sa Diyos. I therefore conclude, sa gitna ng bagyo, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Sa gitna ng bagyo, doon mo lalong matatagpuan ang kapangyarihan ng Diyos. I like this, as I end with this last slide. Give thanks in all circumstances. In 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all. Can you say all? Sa lahat ng circumstances mo, hindi lang kapag may pera ka. Hindi lang kapag okay ang marriage nyo. Hindi lang kapag okay ang anak nyo. Hindi lang kapag okay yung trabaho mo. Hindi lang kapag okay ang mga pagkain sa lamesa nyo. Hindi lang kapag nakasakay ka sa sasakyan mo. Hindi lang kapag okay lahat. Give thanks in all circumstances kahit nasa gitna ka ng bagyo mo. Kung may problema ka sa anak mo ngayon, manampalataya ka sa Diyos. Magugulat ka na lang, hindi mo kayang baguhin ng anak mo, pero kayang baguhin ng panalangin ang anak mo. May problema ka finances, hindi ka magkakapera kapag nagkaproblema ka. Pero pag may Diyos ka,
magugulat ka na lang, ang Diyos ang magdadala sa iyo sa lugar na kung saan ibibigay niya yung pangako niya sa iyo. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. As I end, now, ang tanong, are you in the middle of your storm? I preached for almost for 1 hour. Nasa gitna ka ba ng bagyo mo ngayon? Is the wind, the waves tossing you, and you wanted to give up? Ikaw ba yung tao ngayon na kung saan nasasaktan ka? Pwede po bang anyayahan na tumayo ang lahat? Can I just invite everyone to close your eyes, bow their heads? No one is looking at you. If you are the person today, you are in the middle of your greatest battle today. And there are times that you doubt God. May mga time na gusto mo nang sumuko. Alam niyo yung gusto sabihin sa ni God, anak, kasama mo ako. No one is looking at you. If you are that person today, ikaw yung nasa gitna. Parang, Pastor, parang ako yung pinapatamaan mo kanina. Ako yun. Walang nakatingin sa'yo. Pwede bang itaas mo lang kamay mo, Lord? Ako yun. I'm in the middle of the storm. I need you today. Lord, kung ito man ay finances, relationship, health, anak, trabaho, Lord, naniniwala ako. You will bring them to a place of destination and purpose. God is reaching His hands to you right now. Anong sinasabi niya? Anak, hawakan mo. Ito yung kamay ko. Hindi kita bibitawan. This is not your battle. This is our battle. Lord, you see the hands of these people. Lord, I pray that you will become personal to them. Iyakapin mo sila sa gitna ng bagyo nila. At iparamdam niyo po yung plan of purpose niyo. Lord, in Jesus' name, you can now put on your hands. Another group of people, kaya ka na sa Diyos. This is not the people are not perfect, but you have a perfect God. Dito ka dinala ni God. Dito ka plinis ni God. Sa dami ng church, sa dami ng lugar, dito ka nilagay ni God. Ibig sabihin, dito ka gagamitin ng Diyos. If you are that person today and you're saying, Lord, mas magkukumit ako sa Diyos. Lord, magpapagamit ako sa church na ito. At Lord, magpapagamit ako sa inyo. If you are that person, pwede mo pakitaas ulit yung kamay, Lord. Dito mo kami dinala sa simbahan ito. Dito kami magpapagamit. Lord, we will respect the leadership, Lord, the church. Lord, thank you for the life of Pastoral Joy, the whole family, God. The whole family, even the whole family of mga pamilya sa loob ng church na ito. Lord, I believe that you are doing great miracles in their lives. Lord, bumagyo last week. Last week is a picture of storm, but this week is a picture of new beginning. A picture of a promises is about to fulfill dahil sa inyo. Lord, we thank you, we honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede bang palakpakan natin sila? Maraming salamat. And God bless everyone.